Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang My Name na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang babae na kayang gawin ang lahat ng bagay para lamang maipaghiganti ang namayapa niyang ama. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, labyo. Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Yoon Ji-woo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Bago umalis papuntang school, nag-exercise si Ji-woo habang nakikinig ng music sa kwarto niya. Habang papunta sa paaralan, sinundan siya ng isang pulis upang magtanong tungkol sa kanyang ama, isang kriminal at nagbebenta ng droga. Mula nang mabunyag ang kaso ng kanyang ama, si Ji-woo ay tinalikuran ng kanyang mga kaibigan at klase. Maging ang kanyang mesa ay napuno ng mga scribbles na puno ng pang-iinsulto sa kanya. Ngayon, ipinatawag siya sa opisina ng punong guro dahil tatanggalin siya sa paaralan. Ayon sa punong guro, maraming magulang ang tumututol sa anak ng mga kriminal at nagbebenta ng droga na pumapasok sa parehong paaralan ng kanilang mga anak. Pagbalik sa klase, nakita ni Ji-woo ang isang tambak ng basura na nakalatag sa kanyang mesa. Nakaramdam ng pagod, sa wakas ay inatake niya ang kanyang mga kaibigan at nagdulot ng away. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang name bet sa isa sa kanyang mga guro, pagkatapos ay umalis sa paaralan na galit na galit. Pagdating sa harap ng bahay, nakita ni Ji-woo ang isang sasakyan ng pulis na naghihintay pa rin sa kanya. Inatake niya ang kotse, kaya hinabol siya ng mga pulis. Tuloy-tuloy ang pagtakbo ni Ji-woo sa dalampasigan para maiwasan ang paghabol ng mga pulis. Pagdating doon, umupo siya, inaalala ang mga oras na kasama niya ang kanyang ama. Mula pagkabata, pinalaki siyang may pagmamahal ng kanyang ama, ngunit hindi pa rin niya akalain na ang kanyang ama ay isang kriminal. Pag-uwi ni Ji-woo ng gabi ay naghihintay pa rin sa kanya ang mga pulis na humahabol sa kanya sa harap ng kanyang bahay. Ngunit nagpatuloy siyang pumasok sa bahay, hindi pinapansin ang presensya ng pulis. Sa kabilang banda, sinusubukang tawagan siya ng kanyang ama na si Yoon Dong-hoon gamit ang isang payphone. Noong una, hindi niya pinansin ang tawag, ngunit kalaunan, sinagot niya ito. Tinanong siya ng kanyang ama kung kumusta siya at binati siya ng maligayang kaarawan. Pero dahil sa sobrang galit niya, sinabi ni Ji-woo sa kanyang ama na sawa na siya sa ganitong pamumuhay at sinisi niya ang kanyang ama sa lahat ng paghihirap sa kanyang buhay. Nang marinig ito, nangako ang kanyang ama na malapit na niyang lutasin ang kanyang problema. Gayunpaman, nabigo na si Ji-woo. Ayaw na niyang hintayin ang kanyang ama at inakala niyang patay na ito. Pagdating sa sasakyan, binuksan ni Dong-hoon ang kanyang cellphone na matagal na niyang hindi ginagamit. Pagkatapos ay nabasa niya ang isang mensahe mula kay Ji-woo na nagrereklamo tungkol sa kanyang miserableng buhay. Desidido siyang umuwi para makita siya ng walang pagdadalawang isip. Pagdating doon, inatake ni Dong-hoon ang gwardiya ng pulis sa harap ng kanyang bahay hanggang sa mawalan ito ng malay, saka siya sumugod sa loob ng bahay. Nang sinubukan niyang buksan ang pinto, nagising si Ji-woo nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa pinto. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto para alamin kung ano ang nangyayari. Pagtingin sa labas sa peephole, nakita ni Ji-woo ang kanyang ama na binaril, at sa kabilang banda ay isang misteryosong lalaki na naglalakad patungo sa exit. Nang makita niya ito, binuksan niya ang pinto. Gayunpaman, hindi niya magawa dahil, tila, sinubukan ng kanyang ama na hawakan ang pinto, kaya hindi siya makalabas dahil nag-aalala ito para sa kanyang kaligtasan. Di nagtagal, humingi ng tawad si Dong-hoon kay Ji-woo dahil sa ginawa niyang miserable ang kanyang buhay bago siya tuluyang namatay. Sinubukan niyang buksan ang pinto at nakita niyang naninigas at puno ng dugo ang kanyang ama. Napaiyak siya habang nakayakap sa katawan ng ama. Kinabukasan, dumating sa punerarya ang isang grupo ng mga tao na nakaitim na suit na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Choi Mujin. Sila ang pinakamalaking gangster sa lungsod. Tila, dumating si Mujin, na matalik na kaibigan ni Dong-hoon upang magbigay ng kanyang huling paggalang. Bago sila umalis, tinanong siya ni Ji-woo tungkol sa pagpatay sa kanyang ama, ngunit ang sagot lang niya ay ang kanyang ama ay ang kanyang matalik na kaibigan, na siya ay lubos na mapagkakatiwalaan. Bago ay cremate ang bangkay ng kanyang ama, nakita niya sa huling pagkakataon ang bangkay ng kanyang ama habang inaalala ang masasayang pagkakataon kasama ang kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang ama ay biglang gumagawa ng isang mapanganib na trabaho. Pagkatapos noon, bumisita si Ji-woo sa istasyon ng pulisya para magtanong tungkol sa pag-unlad ng kaso ng pagpatay ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naisara ang kaso ng pagpatay sa kanyang ama dahil walang saksi o ebidensya. Nang marinig niya ito, nagalit siya at ipinakita ang footage ng CCTV camera sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit pinagalitan siya ng pulis at sinisi ang kanyang ama sa pagiging isang takas na kriminal.
Noong gabing iyon, nagulat sa kanya ang mga tauhan ni Mujin na pumunta si Jiwoo upang makita siya. Nang marinig ito, pinapasok siya nito. Habang nasa loob ng kanyang punong tanggapan, nakikita niya ang mga taong abala sa pagbibilang ng pera at pag-iimpake ng mga gamot. Pagkapasok sa silid, ibinigay niya ang footage ng CCTV camera ni Mujin. Hiniling niya sa kanya na hanapin ang pumatay sa kanyang ama habang pinaplano niyang patayin ang taong iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ay tumayo siya at inabutan si Jiwoo ng kutsilyo, sinasabing saksakin siya. Sa kasamaang palad, hindi siya nang ahas na saktan o patayin siya. Sa makatuwid, sinabi ni Mujin na ayaw niyang tulungan siya at sa halip ay pinalayas siya. Pagdating sa bahay, biglang nakarinig si Jiwoo ng katok sa pinto. Habang sumilip sa butas ng pinto, nakita niyang may isang taong nakasuot ng itim na Amerikana na nakita niya noong gabi ng pagpatay sa kanyang ama. Dahil sa takot, sinubukan niyang magtago sa ilalim ng kumot hanggang sa makaalis ito. Pero sa huli, naglakas loob si Jiwoo na sundan siya para ipaghiganti ang kanyang ama. Ipinagpatuloy niya ang paghabol sa kanya gamit ang golf club, ngunit nakalulungkot na nawala siya. Kumbaga, hindi nagpahuli si Jiwoo. Patuloy niyang hinahanap ang pumatay sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagdidikit ng brochure na may mga larawan ng CCTV sa dingding. Ang nakasulat sa poster ay, kung may makaalam ng impormasyon tungkol sa taong nasa larawan, magbibigay siya ng reward na 5 million won. Kinabukasan, patungo sa isang lugar, hindi sinasadyang nakita ni Mujin ang isang poster na nakadikit sa dingding at nagpas siyang gumawa ng isang bagay. Di nagtagal, nakatanggap si Jiwoo ng tawag mula sa isang lalaki na nagsasabing mayroon siyang impormasyon tungkol sa pumatay sa kanyang ama. Nang marinig niya ito, umalis siya na may dalang penknife at nakilala ang misteryosong tumatawag. Pagdating sa tagpuan, lumabas na ang tumatawag ay isang city thug lang at ang kanyang barkada na gustong manakawan ng pera. Inatake nila siya at ikinulong sa trunk ng sasakyan. Habang nasa trunk, narinig niya ang tunog ng paghinto ng sasakyan. Sinubukan ni Jiwoo na buksan ang ball habang inaatake ang mga tao sa labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nagpahinto ng sasakyan ay si Mujin, habang ang mga tulisan ay binugbog ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, sinabihan ni Mujin si Jiwoo na itigil na ang paghahanap sa pumatay sa kanyang ama at ipagpatuloy ang kanyang buhay ng maayos. Dahil nakonsensya siya sa kanyang yumaong ama, tinanggihan niya ang kahilingan nito. Bukod pa riyan, hindi siya papayag na isara ng mga pulis ang kaso ng pagpatay sa kanyang ama ng ganoon na lamang. Nakikita ang kanyang determinasyon, sinabi niya kung gusto niyang maghiganti, kailangan muna niyang matutunan kung paano pumatay ng mga tao. Pagkatapos noon, dinala ni Mujin si Jiwoo sa isang lugar na malapit sa dagat sa daungan na siyang lugar ng pagsasanay para sa mga mandirigma mula sa kanyang organisasyon. Sinabi niya sa kanya na lahat ng kanyang mga tauhan ay sasanayin doon bago siya kunin. Pagkatapos ay nag-utos si Mujin sa kanyang mga tauhan na naroon upang sanayin si Jiwoo. Gayunpaman, nagulat ang lahat ng mga tauhan ni Mujin dahil ito ang unang pagkakataon na gustong magsanay ng isang babae bilang isang manlalaban kasama nila. Kinabukasan, isang lalaking nagngangalang Jun Taejo, na kanang kamay ni Mujin, ang nagsabi na hindi siya sang-ayon sa desisyon ng kanyang amo na tanggapin ang presensya ni Jiwoo sa kanilang organisasyon, ngunit sinabi ni Mujin na hahayaan niya itong maghiganti sa kanyang ama. Sa training ground, si Jiwoo ay dinala sa isang silid ng isang lalaking nagngangalang Do Gong-hae, na nagsabi sa kanya na mula ngayon, kailangan niyang hugasan at linisin ang training ground. Gayunpaman, kung nakilala nila ang kanyang mga kakayahan, ililipat siya sa ibang lugar. Kasabay nito, ang ilan sa mga tauhan ni Mujin ay nagtreto kay Jiwoo. Kahit siya ay inabuso ng isa sa kanila hanggang sa sumiklab ang away. Buti na lang at pinigilan sila ng ibang mga lalaki. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras, gabi-gabi nagsasanay mag-isa si Jiwoo. Hindi nagtagal, dumating si Mujin upang makita siya. Tinanong niya kung nilayon pa rin niyang mabuhay, at sumagot siya na gagawin niya ang lahat para maging mas malakas. Nang marinig ang kanyang pahayag, tinuruan siya ni Mujin ng ilang tips sa kaligtasan at sinabi sa kanya ang lahat ng mga kahinaan sa katawan ng tao. Sinasanay niya si Jiwoo sa ilang paraan ng pakikipaglaban, at halos araw-araw, pinapanood niya ang kanyang tren at lumalakas. Long story short, dumating na ang araw para matukoy ang pinakamalakas na miyembro ng gangster, at ang mananalo ay ililipat sa ibang lugar na maaaring magtrabaho para kay Mujin. Kung sino ang makatiis sa atake ng kalaban hanggang sa dulo, ang taong iyon ang idedeklarang panalo. Habang nasa kalagitnaan ng laban, parang kumakapit pa rin si Gong-hae, pero mukhang makakaligtas pa si Jiwoo at makabangon. Nang makita ito, inatake siya ni Gong-hae, ngunit sa huli, ang laban ay nanalo ni Jiwoo, habang siya ay nawala ng malay.
Pagkagising niya ay nasa kwarto na niya si Gong-hae habang pinagtatawanan siya ng kaibigan habang nanonood ng replay ng fight video niya kanina. Nakaramdam ng kahihiyan kay Jiwoo dahil sa pambubugbog sa kanya, inanyayahan sila ni Gong-hae na gumawa ng isang bagay sa kanya. Sa kabilang banda, may nilagyan ng gamot ang inuming tubig ni Jiwoo hanggang sa makaramdam siya ng pagkahilo. Hindi nagtagal, sinusubukan pa rin ng isa sa mga kaibigan ni Gong-hae na pigilan si Gong-hae at ang kanyang kaibigan na pumunta sa kanyang silid. Kapag malapit na silang mag-aksyon, buti na lang at medyo conscious pa si Jiwoo at kayang harapin sila. Nang marinig ang kaguluhan, pumunta si Taiju sa kwarto ni Jiwoo para pigilan sila. Pagkatapos nito, dinala niya si Gong-hae kay Mujin at sinabi sa kanya na plano ni Gong-hae na saktan si Jiwoo. Nang marinig ito, nadismaya si Mujin kay Gong-hae at kinuha ang kanyang espada at inilabas ito sa harap ni Gong-hae, na pinagbantaan ng ganoon. Lumuhad si Gong-hae para humingi ng tawad. Gayunpaman, si Mujin ay nabigo na sa kanya. Pagkatapos noon, nilapitan siya ni Mujin at nilaslas ang dulo ng kanyang espada sa kanyang mukha upang ipahiwatig ang parusa. Sa silid, umiiyak si Jiwoo habang kinukuha ang abo ng durog na katawan ng kanyang ama. Di nagtagal, pumunta si Taiju upang makita siya sa lugar ng pagsasanay, kung saan sinisisi niya siya sa pambubugbog kay Gong-hae. Nagtalo si Taiju na siya at ang kanyang ama ay hindi magkasya sa kriminal na underworld at pinayuhan siya na huminto, ngunit tumanggi siya. Dinala si Jiwoo sa isang tavern para makipagkita kay Mujin. Ipinaliwanag niya na ang tavern ng paboritong lugar ng kanyang ama. Besides, binibigyan niya siya ng bagong identity. Mula ngayon, titira na siya sa pangalang Hyejin dahil ang babaeng nagngangalang Jiwoo ay pinatay ni Gong-hae. Ibinigay sa kanya ni Mujin ang mga baril na natagpuan niya noong namatay ang kanyang ama. Ipinaalam niya sa kanya na ang pumatay sa kanyang ama ay isang pulis. Kaya naman, pinasok niya si Hyejin sa Police Academy para malaman kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagsasanay si Hyejin at naging mas bihasa sa paggamit ng iba't ibang armas. Handa siyang ipaghiganti siya. Maging ang tato ng organisasyon ay nakaukit sa kanyang dibdib. Opisyal na sumali si Hyejin sa organisasyong kriminal ng Mujan at hindi maaaring ipagkanulo o ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkalipas ng 3 taon, sa wakas ay pumasok si Hyejin sa akademya ng pulisya at sumali sa unit ng krimen. Sa araw na iyon, siya ay nakatalaga upang tugisin ang isang sospek sa pagpatay na matagal ng takas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kaibigan na tumawag para sa tulong habang siya ay pumasok sa club. Sa loob ng club, nakikipag-drugs ang lalaki sa isang lalaking dealer. Samantala, isa-isang tinitingnan ni Hyejin ang mga silid. Nakahanap siya ng isang babaeng namamatay dahil sa overdose at tinulungan siya. Pagkatapos nito, natagpuan niya ang isang silid kung saan maraming lalaki ang nagsasagawa ng mga transaksyon sa droga. Nang hindi nag-iisip, dumiretso siya sa loob at sumiklab ang away. Ilang sandali matapos dumating ang sasakyan ng pulis, nakita si Hyejin na nakaposa sa suspect. Samantala, ang isang lalaking nagngangalang Jun Pildo ay galit pa rin sa kanya dahil siya ay itinuturing na napigilan ang kanyang mga plano na ginawa sa loob ng 6 na buwan. Malamang, ang lalaki ay isang pulis na nanggaling sa drug unit at nag-undercover para mahuli ang suspect. Sa huli, nag-away sila dahil sa suspect. Sa wakas, si Hyejin ay tinawag ng kapitan at pinayagan si Pildo na kunin ang suspect. Galit na sinabi ni Pildo na hindi na niya ito makikita. Sa ibang lugar, isang gang fight ang naganap at si Mujin ay nakikitang naglalakad ng maluwag sa gitna ng laban. Malamang, mahuhuli na niya ang isang lalaki na katrabaho niya dahil nahuli ang lalaki na nagtataksil sa kanyang organisasyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng droga sa ibang tao. Pagkatapos ay humingi ng awa kay Mujin ang lalaki, ngunit brutal siyang pinatay ni Mujin. Kinabukasan, nakita si Hyejin na papunta sa Ancient Police Headquarters. Plano niyang magboluntaryo na lumipat sa unit ng droga at nakilala ang isang lalaki na pinuno ng unit ng droga na nagngangalang Kapitan Chigiho. Nang makita niya ang mukha nito, naalala ni Hyejin ang pumatay sa kanyang ama. Matapos makita ni Captain Cha ang kanyang profile at kakayahan, sa wakas ay tinanggap niya ito na sumali sa kanyang unit at simula sa susunod na linggo, sasali na siya sa kanyang team. Sa gabi, pumunta si Hyejin kay Mujan para sabihin sa kanya na natanggap na siya sa unit ng droga sa pulisya. Binanggit niya ang kanyang mga hinala tungkol kay Kapitan Cha na minsan ay dumating sa kanyang bahay na nakasuot ng parehong jacket na suot ng pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos noon, ikinwento ni Mujin kung kailan siya unang iniligtas ng ama ni Hyejin. Noong mga panahong iyon, nagkaroon ng away sa pagitan ng mga gangster hanggang sa ma-corner ang kanyang gangster. Iniwan siya ng kanyang mga tauhan, ngunit nanatili sa kanya ang kanyang ama. Nakuha nila ang sandali sa isang larawan, pagkatapos ay ipinakita ni Mujin ang larawan sa kanyang mesa.
Ibinigay niya ang kutsilyo ng kanyang ama at sinabihan si Hyjin na patayin ang pumatay sa kanyang ama gamit ang kutsilyo. Samantala, sa himpilan ng pulisya, isang lalaking nagngangalang Chongho ang iniimbestigahan. Hiniling sa kanya ng pulisya na pangalanan ng kanyang mga kaibigan at ang kanyang amo, ngunit sa halip, inilihis niya ang tanong sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba pang impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Mango na gumawa ng bagong uri ng droga sa anyo ng candy. Habang pabalik sa kanyang silid, aksidenteng nasagasaan ni Pildo si Hyjin na papasok na sa unit ng droga, kung saan sinabi nito sa kanya na sumali siya sa unit ng droga. Nang malaman niya ito, nagprotesta siya kay Kapitan Cha at sinabing hindi niya kailangan ng babae sa kanyang koponan dahil magiging pabigat lamang ito. Pinilit siyang pakalmehin ni Captain Cha sa pagsasabing maaaring tumagal lang ng isang buwan si Hyjin. Nang marinig kung bakit tinanggap ng kanyang kapitan si Hyjin, at ubiling tinanggap ni Pildo ang kanyang presensya sa unit ng droga. Kasabay nito, iniimbestigahan ni Kapitan Cha ang kaso ng isang lalaki na namatay na tinapos ang kanyang buhay sa isang kotse. Ang lalaki ay pinatay ni Mujin gamit ang poison gas, ngunit ginawa niya ang kaso na parang tinapos niya ang kanyang sariling buhay. Sa ibang lugar, nakipag-usap si Taijo kay Mujin na nagdududa pa rin siya sa katapatan ni Hyjin, ngunit sinabi ni Mujin na nagtitiwala siya sa kanyang desisyon at naglalayong maghiganti. Bukod doon, maaari siyang gamitin bilang isang sandata ng organisasyon. Sa kabilang banda, si Pilto at ang team ay nagsimulang lumipat upang hanapin ang kinaroroonan ng isang drug dealer na nagngangalang Mango, ngunit sa halip ay inutusan niya si Hyjin na siya mismo ang magsagawa ng misyon. Inis na pumasok si Hyjin sa lugar, ngunit nang ipakita niya ang kanyang ID card ay bigla siyang inatake ng lalaki hanggang sa sumiklab ang away. Malamang, sinadya ni Pildo na pumasok si Hyjin para gawing pain para mahuli niya si Mango kapag sinubukan niyang tumakas sa kanyang pinagtataguan. Pero dahil hindi siya lumabas, pumasok si Pildo para tingnan si Hyjin. Pagdating sa venue, natigilan si Pildo nang makita ang mga gangster na nakahandusay sa sahig na walang malay. Pagkatapos, pumasok siya sa silid at naabutan ni Hyjin na casual na hinuhuli ang isang lalaking nagngangalang Mango. Hindi man lang naisip ni Pildo na mahuhuli niya si Mango at mawala ng kakayahan ng kanyang mga tauhan ng mag-isa. Pagkatapos nito, tinanong sila ni Mango tungkol sa warrant of arrest pero natatawa lang itong sinagot ni Pildo. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.